Henesis Kabanatang 41. At nangyari sa katapusan ng 2 taong ganap, na si Paraon ay nanaginip, at narito, na siya'y nakatayo sa tabi ng ilog. At narito, may nagsiahon sa ilog na 7 bakang magagandang anyo at matadabang laman, at nanginain sa talahiban. At narito, na ibang 7 baka na nagsiahon sa ilog na nasa likuran nila, mga pangit na anyo at payat, at nagsihinto roon sa tabi ng mga unang baka sa tabi ng ilog. At ang 7 bakang magagandang anyo at matataba ay nilamon ng mga bakang pangit ang anyo at payat. Sa gayoy nagising si Paraon, at siya'y natulog at nanaginip na bilang 2. At narito, may sumupling na 7 uhay na mabibintog at mabubuti, na may isa lamang tangkay. At narito, may 7 uhay na payat at tinutuyo ng hanging silanganan, na nagsitubong kasunod ng mga yaon. At nilamon ng mga uhay na payat ang 7 uhay na mabibintog at malulusog. At nagising si Paraon, at narito, isang panaginip. At nangyari sa kinaumagahan na ang kanyang diwa ay nagulimehanan, at siya'y nagsugo at kanyang ipinatawag ang lahat ng mago sa Ehipto, at ang lahat ng pantas doon, at isinaysay ni Paraon sa kanila ang kanyang panaginip. Datapwat walang makapagpaliwanag kay Paraon. Nang magkagay nagsalita ang puno ng mga katiwala kay Paraon, na sinasabi, "Naaalaala ko sa araw na ito ang aking mga sala." Ngunit si Paraon laban sa kanyang mga alila, at ibinilenggo ako sa bahay ng kapitan ng bantay, ako at ang puno ng mga magtitinapay. At nanaginip kami ng panaginip sa isang gabi, ako at siya. Kami ay kapwa na naginip ayon sa kapaliwanagan ng panaginip ng isa't isa sa amin. At nandoong kasama namin ang isang binata, isang Hebreyo na alipin ng kapitan ng bantay, at siya naming pinagsaysayan. At kanyang ipinaliwanag sa amin ang aming panaginip. Ipinaliwanag niya ayon sa panaginip ng bawat isa sa amin. At nangyari na kung paano ang kanyang pagkapaliwanag sa amin ay nagkagayon. Ako'y pinabalik sa aking katungkulan at ipinabitin ang isa. Nang magkagayon nagsugo si Paraon at ipinatawag si Jose, at siya'y inilabas na madalian sa bilangguan. Siya'y nag-ahit at nagbihis ng suot at naparoon kay Paraon. At sinabi ni Paraon kay Jose, "Ako'y nanaginip ng isang panaginip, at walang makapagpaliwanag, at nabalitaan kita, na pagkarinig mo ng isang panaginip ay naipaliwanag mo." At sumagot si Jose kay Paraon na sinasabi, "Wala sa akin. Diyos ang magbibigay ng sagot sa kapayapaan kay Paraon." At sinalita ni Paraon kay Jose, "Sa aking panaginip ay narito. Nakatayo ako sa tabi ng ilog. At narito, may nagsiahon sa ilog na 7 bakang matatabang laman at magagandang anyo, at nanginain sa talahiban. At narito, may ibang 7 baka na nagsiahon sa likuran nila, mga payat at napakapangit ang anyo, at payat na kailanmay hindi ako nakakita sa buong lupain ng Ehipto ng ibang kawangis ng mga yaon sa kapangitan. At kinain ng mga bakang payat at pangit ang 7 naunang bakang matataba. At nang kanilang makain, ay hindi man lamang maalaman na sila'y kanilang nakain, kundi ang kanilang anyo ay pangit din gaya ng una,
sa gayoy nagising ako. At nakakita ako sa aking panaginip, at narito, 7 uhay ay tumataas sa isang tangkay, mapipintog at mabubuti. At narito, may 7 uhay na lanta, mga pipi at tinutuyo ng hanging silanganan na nagsitaas na kasunod ng mga yaon. At nilamon ng mga uhay na lanta ang 7 uhay na mabubuti, at aking isinaysay sa mga mago. Tatapot walang makapagpahayag ni On sa akin. At sinabi ni Jose kay Paraon, ang panaginip ni Paraon ay iisa. Ang gagawin ng Diyos ay ipinahayag kay Paraon. Ang 7 bakang mabubuti ay 7 taon, at ang 7 uhay na mabubuti ay 7 taon. Ang panaginip ay iisa. At ang 7 bakang payat at mga pangit na nagsiahong kasunod ng mga yaon ay 7 taon. At gayon din ang 7 uhay na tuyo na pinaspas ng hanging silanganan, kapwa magiging 7 taon kagutom. Iyan ang bagay na sinalita ko kay Paraon. Ang gagawin ng Diyos, ipinaalam kay Paraon. Narito, dumarating ang 7 taon, may malaking kasaganaan sa buong lupain ng Ehipto. At may dadating, pagkatapos ng mga iyan, na 7 taong kagutom, at malilimutang iyang buong kasaganaan sa lupain ng Ehipto, at pupuksain ng kagutom ang lupain. At ang kasaganaan ay hindi malalaman sa lupain, dahil sa kagutom na sumusunod, sapagkat magiging napakahigpit. At kaya't ipinag-ibayo ang panaginip kay Paraon na makalawa, ay sapagkat bagay na itinatag ng Diyos, at papangyarihing madali ng Diyos. Ngayon may humanap si Paraon ng isang taong matalino at pantas, at ilagay sa lupain ng Ehipto. Gawing ganito ni Paraon, at maglagay ng mga tagapamahala sa lupain. Napaglimahing bahagi ang lupain ng Ehipto sa loob ng 7 taon na kasaganaan. At kanilang tipunin ang lahat ng pagkain nitong mabubuting taon na dumarating. At magkamalig ng trigo sa kapangyarihan ng kamay ni Paraon, na pinakapagkain sa mga bayan at ingatan. At ang pagkain ay kamaligin na itaan sa lupain ng 7 taong kagutom na mangyayari sa lupain ng Ehipto, upang wag mapuksa ang lupain sa kagutom. At ang bagay ay minabuti ng mga mata ni Paraon at ng mga mata ng kanyang mga lingkod. At sinabi ni Paraon sa kanyang mga lingkod, makakasumpong kaya tayo ng isang gaya nito, na taong kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. At sinabi ni Paraon kay Jose, yamang ipinabatid sa iyo ng Diyos. Ang lahat ng ito ay walang matalino o pantas na gaya mo. Ikaw ay magpupuno sa aking bahay, at ayon sa iyong salita ay pamamahalaan mo ang aking buong bayan. Sa luklukan hari lamang magiging mataas ako sa iyo. At sinabi ni Paraon kay Jose, tignan mo, ikaw ay nilagay ko sa buong lupain ng Ehipto. At inalis ni Paraon sa kamay niya ang kanyang tandang singsing at inilagay sa kamay ni Jose. At siya'y sinuutan ng magandang lino at nilagyan siya ng 1 kwintas na ginto sa palibot ng kanyang leeg. At siya'y pinasakay niya sa 2 karo na tinatangkilik ni Paraon at isinisigaw sa unahan niya, lumuhod kayo, at inihilal siya na puno sa buong lupain ng Ehipto. At sinabi ni Paraon kay Jose, ako'y si Paraon, at kung wala ka ay hindi magtataas ang sinumang tao ng kanyang kamay o kanyang paa sa buong lupain ng Ehipto.
At pinanganlan ni Paraon si Jose na Sapat Paaneya, at ibinigay na asawa sa kanya si Asenat, na anak ni Potipara, na saserdote sa On. At lumabas si Jose sa lupain ng Ehipto. At si Jose ay may 30 taon nang tumayo sa harap ni Paraon na hari sa Ehipto. At si Jose ay umalis sa harap ni Paraon at nilibot ang buong lupain ng Ehipto. At sa 7 taong sagana ay nagdulot ang lupa ng sagana. At tinipon ni Jose ang lahat na pagkain sa 7 taon na tinamo sa lupain ng Ehipto, at inimbak ang nangasabing pagkain sa mga bayan. Na ang pagkain sa bukid na nasa palibot ng bawat bayan ay inimbak sa bawat kinaukulan ding bayan. At si Jose ay nagkamalig ng trigo na parang buhangin sa dagat, na napakarami hanggang sa hindi mabilang, sapagkat walang bilang. At bago dumating ang taong kagutom, ay pinanganak kay Jose ang 2 lalaki, na ipinanganak sa kanya ni Asenat, na anak ni Potipara, na saserdote sa On. At tinawag ni Jose ang pangalan ng panganay na Manases, sapagkat anyay ipinalimot ng Diyos sa akin ang lahat ng aking kapagalan at ang buong bahay ng aking ama. At ang ipinangalan sa ikalawa ay Ephraim, sapagkat ako'y pinalago ng Diyos sa lupain ng aking kadalamhatian. At ang 7 taon na kasaganahan ay nagkaroon sa lupain ng Ehipto ay natapos. At ang 7 taon ng kagutom ay nagpasimulang dumating, ayon sa sinabi ni Jose, at nagkagutom sa lahat ng lupain, tatapwat sa buong lupain ng Ehipto ay may tinapay. At nang ang buong lupain ng Ehipto ay magutom, ay dumaing ng tinapay ang bayan kay Paraon. At sinabi ni Paraon sa lahat ng mga Ehipsyo, pumaroon kayo kay Jose, ang kanyang sabihin sa inyo ay inyong gawin. At ang kagutom ay nasa ibabaw ng buong lupa. At binuksan ni Jose ang lahat ng kamalig at nagbili sa mga Ehipsyo. At lumala ang kagutom sa lupain ng Ehipto. At lahat ng mga taga-ibang lupain ay nagsiparaon kay Jose upang magsibili ng trigo, sapagkat lumala ang kagutom sa buong lupa.